Hello fam, welcome back to another vlog. So it's a Thursday today and 10:30 na ng umaga ngayon. And samahan nyo ako fam dahil today pupunta tayo ng DFA Asiana dahil may schedule tayo ng passport renewal doon. So nagplano na ako magpa-renew ng passport fam bago pa tayo mag-Korea October, no? Kasi wala lang time talaga. And naisip ko kasi na kailangan ko na talaga magpa-renew ng passport. Kasi yung passport ko nasa last page na, pero meron pa naman sa unahan, tapos meron pa rin in between na mga spaces na pagtatatakan. Pero I opted na magpa-renew na kasi mahirap na, 'di ba, na baka mamaya sunod-sunod na yung maging travels natin, personal tapos may work trip. Baka mahirapan na tayo mag-renew. Kaya ngayon tinry ko na talaga magpa-appointment. Actually, nag-set ako ng appointment online 2 weeks ago bago tayo mag-Japan. Naghanap na ako ng appointment. And sakto naman nakahanap ako ng date a day after nang dating natin from Japan. So kakalating lang natin kahapon dito sa Manila, no, from Japan. And nakalating tayo mga around 2 PM. Hindi, nagpahinga lang talaga ako kahapon hanggang kanina. And pagkagising ko kanina, pinrint ko na lahat ng mga documents na kailangan kong dalhin para sa passport renewal. Padali lang naman magpa-schedule fam. Ilagay natin yung website dito sa screen. And yeah, magsiset lang kayo ng appointment chat. So ako, nakakuha ako ng appointment 2 weeks after the date nung pag-login ko doon sa website. So madali lang naman kumuha doon sa website nila, no? So kayo din fam, kung feeling nyo mapupuno nyo yung mga passports ninyo, magpa-renew na kayo. Madali lang din naman. And also fam, nag-search din ako na pwede palang i-keep yung passport, no, during the application process. For as long as ma-explain mo lang yata sa kanila na kakailanganin mo yung passport, may upcoming travels ka pa, i-allow nila yun. Tapos bubutasin lang nila yun once available na yung new passport. So yun yung according to my research. Pero mamaya titingnan natin kung ano yung sasabihin sa atin, no, doon. Share ko na lang mamaya. So meron kasi tayong travel fam, magva-vlogmas na, e naalis na tayo in 3 days time. Kaya kailangan natin i-keep yung passport natin habang ongoing yung passport renewal process, diba? So yeah, yun lang naman. Nagda-drive na ako papuntang DFA Asiana. Alas 12 pa naman yung schedule ko. So darating tayo doon 30 minutes before the appointment time natin. So yeah, mag-drive na muna ako to Asiana. Balikan ko kayo pagdating natin doon. Share ko na lang din mamaya, no, lahat ng mga requirements na ipapasa ko doon. Ayan, may dala akong envelope nandyan sa gilid. Okay, dito ako sa Starbucks. Mag-drive thru muna tayo ng coffee. Ito na pala yung nakuha akong tumbler fam. O, dala ko siya. Oh, lagay natin ng water. Yung sa planner collection nila, diba? 2025. Anyway, order na muna tayo ng kape. Vanilla sweet cream cold brew, grande. Anyway, okay lang pala dalawang card ang gamitin para sa stickers, no? Kayo fam, nagko-collect pa kayo ng stickers ng Starbucks? Dati hobby namin yun every year ng mga friends ko. Ko-collect kami ng mga stickers. Dati ano pa lang yan, puro planner, no? Parang nag-start yata ako mag-collect. Ano ba? 2008? I think 2007, ganyan. Tapos every year yun, meron kaming planner. Tapos hanggang yung mga planners, nag-o-offer na sila ng mga tumblers. Ayun, hanggang sa ngayon, iba't iba na yung offer nila. Thank you. Okay, let's go. Ready na tayong pumunta ng DFA. Okay, may nakausap ako na kuya guard doon sa harap ng Asiana. Pwede daw mag-park dito sa Petron sa tabi ng building. Pero may guard din kasi doon. Sabi ni kuya, puno na yung parking nila. Pwede naman daw dito sa kabila sa Asiana Square, dito sa Shell. So pa-U-turn ako ngayon. Dito tayo sa kabila magpa-park sa Asiana Square. Tapos tawid na lang tayo pa DFA. Yan, dito daw tayo magpa-park. Ah, dito pala. Okay. Kung meron man akong weakness sa pagdadrive, yun ay ang pagpapark ng paharap. Kasi hindi mo makita, di ba? Ito na, may ticket. 50 pesos per hour. Kili ka na, tawid na tayo pa, Asiana. Okay, nakapark na tayo. Dito lang ang DFA dyan sa kabila. So, dito lang pala sa Shell. Shell Power Station pala ang tawag sa kanya. Ng DFA. Let's go. Ito lang ang dala ko. Dito pala ang entrance sa gate na to. Sa side ng Petron. Gate 3. Labas no dito sa dulo, kaliwa, door 1.
Dito daw yung renewal ng passport. Dito na ako sa loob, fam. Ang sinaserve pa lang ay 612. Ang number ko ay 732. So 120 applicants pa before me. Tingnan natin kung ano oras tayo aabutin dito. Okay fam, nandito na tayo kay Tokyo. 2 hours din yung tinagal ng ating application, no? Feeling ko mabilis na yun sa dami ng tao kanina. So Thursday ako nag-apply. 2 hours yung tinagal ng ating renewal process, no? So share ko na sa inyo yung process na pinagdaanan ko sa loob. Step 1 is verify yung mga documents na dala ko. Step 2, yun yung maghihintay ka ng number. Sabi ko 732 yung number ko. Tapos 612 pa lang yung tinatawag. Tapos doon sa step 2, papakita mo na yung mga requirements mo. Tapos i-confirm nila, no, lahat ng mga documents na dinala mo. Tapos papupuntahin ka sa step 3. Sa step 3, sobrang dali na lang. Biometrics and picture na. Tapos after nun, tapos na, pipick upin mo na lang yung passport mo, no? So iba pala yung pick up location nila, no, sa Double Dragon Plaza. Tapos kung gusto mo naman ipa-deliver, 150 pesos yung delivery charge nila via LBC. So ngayon, i-share ko sa inyo yung mga requirements na ipinasa ko, no. Number 1 is i-confirmed online appointment. So again, nag-set ako ng appointment online. Ilagay natin yung website dito, no. Tapos yung pag-set ko ng appointment is 15 days prior to the appointment, no. Pero depende sa inyo. Swerte nyo kung makakita kayo ng at least a week or less than a week, diba? So try nyo na lang access itong website na ito para makita nyo yung mga available schedules, no. Number 2 is personal appearance. Kayo mismo yung pupunta dito para mag-apply ng renewal ng passport ninyo. Number 3 ay ang accomplished application form. So usually naman kapag nag-email na sa inyo ng appointment schedule, naka-attach na dun yung application form ninyo, ipiprint nyo na lang yun, tas dadalhin dito. Number 4, kailangan din dalhin yung current original passport, tapos i-photocopy nyo yung passport bio page. Tapos number 5, nag-prepare din ako ng PSA birth certificate, pero hindi na kinuha kanina eh. Binalik niya na sa akin yung PSA birth ko, pati yung photocopy. Number 6, last but not the least, is a photocopy ng valid ID. So, ang sinend ko namang photocopy ng valid ID is a driver's license. So, yun lang yung mga requirements na pin-repair ko. Ngayon, tinanong ko baka kung pwede bang i-keep yung passport. Yeah, pwede naman daw i-keep. Bubutasan lang daw nila yung passport ko kapag nakuha ko na yung bagong passport. So, kaya babalik tayo pero sa Double Dragon na para kunin yung passport, tapos bubutasan na nila yung old passport. Tapos, tentative release date ng passport is December 4. So, November 27 ngayon. 1 week from now yung tentative release date ng passport. Tinanong pala nila ako bakit daw ako nag-a-apply na ng passport. Kasi valid pa naman daw yung passport ko kasi until 2028 pa yung passport ko eh. Pero in-explain ko na puno na, and then doon sa step 2, tinignan naman niya lahat ng contents ng passport. Nakita naman niya na puno na nga yung passport. Kaya ayun, sabi niya, sige sir, hindi ko muna bubutasan to kasi baka may upcoming travel ka pa ganyan. Sabi ko meron nga, may alis ako in the coming days. Tapos yun, binalik naman. Pero kung wala naman akong alis ng 1 week, pwede rin naman pala kasi makukuha ko rin naman yung passport ko ng December 4. No, so 1 week naman pala ang turnaround time. So okay lang. So yeah, that's it fam. Na-share ko na sa inyo lahat ng mga kailangan nyong malaman about sa renewal ng passport. So pwede nyong gamitin itong video na ito as a guide kung nagpaplano na rin kayong mag-renew ng passport. Again, okay lang mag-renew kahit hindi pa paso yung passport nyo or valid pa yung passport niyo. Kung puno na, i-renew nyo na para hindi na kayo magka-problema sa mga travels ninyo. So, comment nyo lang sa baba kung meron pa akong na-miss, kung meron kayong mga questions about sa renewal process, no? And we'll do our best na sagutin lahat ng magiging questions nyo dyan para makatulong din sa inyo if ever na nagpa-plan din kayo mag-renew ng passport ninyo. So, that's it fam for this vlog. Before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman and huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So, that's it for this vlog. Uwi na ako at may mga gagawin pa tayong errands and I'll see you on my next vlog. Bye!